Magandang araw po sa inyo. May dahilan po kung bakit naririnig niyo ako ngayon. Hindi po ito coincidence lamang. Hindi po ito basta-basta lang nagkataon. Nakikinig ka ngayon siguro dahil mismo sa mahal na poong Jesus Nazareno. Siguro dahil curious ka sa title ng video na nabasa mo. O kaya baka may dinadala ka ngayon, naghahanap ka ng sign. Kung yun man, masasabi kong ito na yung sign na hinihintay mo. O baka sadya deboto ka niya at gusto mo lang makinig ng kwento tungkol sa Senyor. Pero kung sumakto lang talaga, nakita mo ito biglaan, tong video na to, marahil ito'y dahil tinatawag ka niya. Hindi ito coincidence o nagkataon lamang. Dahil lahat ng nangyayari may dahilan. Nagdesisyon po ako magsimula magbahagi o mag-share ng mga kwentong Nazareno para kahit papaano bilang isang Kristiyano mapakilala ko sa inyo ang poong Jesus Nazareno. Bukod doon, nais ko rin maka-inspire at maka-motivate lalong-lalo na sa mga gutom na gutom sa inspirasyon ngayon. Lalong-lalo na sa mga lugmok na sa buhay, naghahanap ng lakas ng loob mula kay Lord. Ang video po na ito ay ginawa ko para at sa sentro lamang po sa mahal na poong Jesus Nazareno. Yung boses ko lamang po yung maririnig nyo. At itong mga video po na ito ay makakuha ko lamang po kapag dumadalaw sa Quiapo. Kasi pupunta po ako sa Quiapo weekly na Mamanata para makadalaw, makasulyap, makapagdasal sa mahal na Senyor. So, siguro sisimulan ko po yung kwento ko ngayon. Nung magre-retire na po yung tatay ko na OFW, nagpahanap po siya ng pwede naming maging investment daw sana pagka-retire niya. Nagpahanap siya ng lupa, kahit daw maliit na taniman lang, kasi gusto niya daw ng pagkakaabalahan pagka-retiro niya. Ako naman, ako kasi mahilig tumingin sa mga ganon, parang real estate ba, tulad nung nakwento ko na nag-housing loan ako, diba? So nakatingin ako din sa internet, naghanap ako ng maliit na taniman, pwede na nating sabihing farm, maliit na farmland. Naghanap ako sa internet, tas pinakita ko sa nanay ko. Kinontak namin yung nagtitinda. Tapos ayun, nagyaya agad siya ng tripping. Sinilip na. Magkita kami sa Tagaytay. Hindi nga lang namin, hindi ko makakalimutan yung pagkikita na yun kasi pagdating namin mismo sa meeting point sa Tagaytay, hindi na sila bumaba ng sasakyan. Tapos nagsabi lang sila na sundan sila. Kami naman, sunundan namin sila hanggang sa makarating kami sa Calaca, Batangas. Yun ay first time namin makapunta doon ng nanay ko. Dumating din sa point na yung kalsada, paliit ng paliit. Yung ano na lang talaga siya, barangay road ang tawag. Kasya lang parang one way na lang.
Actually, nung mga panahong yun, medyo natakot din kami kasi medyo looban yung lugar. Tapos, sabi ko, bakit gano'n? Hindi man lang bumaba at nagpakilala muna. Kami naman, sumunod lang din kami. So, sa part namin, mali rin din yun. Bigla na lang kami sumunod hanggang sa makarating nga kami sa Kalaka. Pero pagdating naman doon sa lugar, doon sa maliit na farm, mababait naman yung mga kausap namin. So ano pala sila, parang sila lang yung middleman ba. Hindi talaga sila yung may-ari. Agent ba kumbaga. So ayun, sinilip namin yung lupa. Pinakita rin sa amin yung photocopy ng titulo para pwede daw naming i-check. Tapos yun, nung ano naman, wala naman kaming naging nakikitang problema. Naisip na namin na kunin yung lupa kasi maganda siya, tsaka mura pa ng panahong yun. Alam ko ngayon nagtaas na, syempre. Mura siya. Tapos maganda pa yung klima, tapos maganda yung lupa. Kaya naman napagdesisyon na namin na sige, magandang investment nga siya. Kaya ayun, nagdesisyon kami na sige, mag-proceed dun sa pagbabayad. Pero nung araw na mismo ng bayaran, dinala kami sa Lemery. Ang Lemery ay katabi lang ng Kalaka. Kasi doon daw yung parang law office na doon magpipirmahan ng deed of sale. Tapos at the same time, ang pinag-usapan kasi namin, verify din mismo sa lawyer yung titulo. Kasi syempre, ayaw rin naman namin ma-scam. Kaya may na yung sigurado ba. Pagdating namin ng Lemery, doon sa mismong bayan, malapit sa munisipyo, medyo nag-antay-antay kami magka-session doon sa notary public doon. Pero ang una talagang plano dapat ay sa Kalaka. Sa may munisipyo ng Kalaka. Doon na magpipirmahan, doon na magpapanotarize. Kaso, bigla kasi naging Lemery. Kasama namin yung buong kamag-anakan nung may-ari ng lupa kasi yung may-ari kasi talaga yung parang parents nila, tapos namatay na. So yung mga anak ang nagbebenta ngayon, tapos parang 8 sila, maghahati-hati dun sa pera. Kaya lahat sila nandun para kunin yung parte-parte nila. Pagdating namin sa Lemery nga, bigla kasi naging Lemery. Nagulat kami doon sa lawyer. May sinasabi siya na hindi pa daw pwedeng ibenta yung lupa. Kasi yung lupa kasi nung panahon ni Pangulong Gloria, binigay dun sa mga magsasaka. So, yung parents kasi nila magsasaka. Kaya kasama sa na-awardan ng lupa. Kaya nagkaroon ng titulo. Kung tamang tanda ko, 2007 yung nakalagay sa titulo na pinamahagi ni President Gloria Macapagal Arroyo sa mga magsasaka doon sa Batangas. At ayun nga, nagulat kami kasi alam namin may mga ganong consideration nga, pero sa iba kasi, sa pagkakalam namin, parang after 5 years. So, kung 2007 yun, 2013, parang pwede na siyang ibenta.
Kasi yung iba may restrictions kung hindi. Ngayon, syempre, biglang nagkagulo kasi lahat ng magkakapatid na nandun, hindi nag-agree dun sa lawyer. Kasi lahat sila sinasabi, hindi daw tama yung sinabi ng lawyer. Ano na daw talaga yon, ano na talaga siya, pwede na talaga. Ako naman, syempre, kami naman ni mama, nag-hesitate kami kasi ayaw naman namin ma-scam. Syempre, kahit medyo mura yung lupa, medyo malaking kasi siya, malawak medyo parang 1/4 hectare. So, medyo malaki rin yung halaga ng pera na ilalabas. Nakiusap yung magkakapatid na wag muna kaming umalis kasi napansin nila na parang aayaw na kami dun sa deal. So, nakiusap sila na magpunta dun sa original na plano dun sa Calaka. So, nagpunta kami ng munisipyo sa Calaka. Total, yung lupa naman kasi talaga ay nasa Calaka. Yun naman talaga ang unang pinag-usapan, na sa tabi daw ng munisipyo may law office, may notary public. Doon na kami mag pipirmahan. Pagdating ng Calaka, pinasilip namin doon sa parang kumuha kami ng staff ng munisipyo. Nakiusap kami kung pwedeng ipa-verify yung titulo mismo, kung gaano siya ka-legitimate, gaano siya katotoo. Naglabas pa sila ng parang malaking mapa nung barangay. At pinakita sa amin nung staff ng munisipyo na talaga siya, good to go siya, okay yung titulo, walang problema, wala ring outstanding na taxes na hindi nabayaran sa munisipyo. So, talaga siya, na babayaran talaga. Ngayon, ayun, sige, pumayag na kami sa wakas. So, punta na kami ngayon sa lawyer doon sa notary public. Dating namin doon, kung contrary doon sa notary public sa Lemery, doon naman napakabait nung lawyer. Talagang in-accommodate kami. At ibang-iba talaga siya kumpara dun sa naranasan namin sa Lemery, na parang mainit ang ulo ng lawyer, tas kung ano sinabi, na hindi daw okay yung titulo, hindi okay yung lupa. Pero yung lawyer doon, chinek niya ulit, sinabi okay lang daw, okay na siya, wala namang problema. Napakabait ng lawyer. Kasi pagkatapos naming hindi ko makakalimutan, kasi pagkatapos namin magawa yung deed of sale, pagkatapos naming magpirmahan, nung babayaran na namin siya, bigla siyang tumanggi magpabayad. Kaya nagulat din kami ng nanay ko, kasi parang kumbaga sa kanya, parang napaka maliit na bagay lang nung in-inquire namin para magbayad pa kami. At yung sa deed of sale, usually naman kasi yung ginagawa lang naman ng mga lawyer dyan, parang witness lang sila, pipirma lang. So, hindi na sila nagpabayad. Nakalimutan ko na yung pangalan ng lawyer, pero basta siya yung notary public sa tabi ng munisipyo ng Calaka. Babae na may kliyang buhok. Pero nakakatuwa lang na napakabait niya at napakabuting tao. Tapos bago kami lumabas ng office niya, ng notary public niya,
ng notary public niya. Nakita ko sa tabi ng table niya, meron siyang altar na merong Poong Jesus Nazareno. Hindi ko yun makakalimutan kasi nung nakita ko yun, sabi ko sa sarili ko, okay na. Wala nang problema kasi nagparamdam na si Lord na kasi ang buong araw ang kinakatakot lang namin mas kami mawala yung pera o baka hindi maging okay yung deal, ganon. Pero nung nakita ko yung altar niya na may mahal na Poong Jesus Nazareno, naging panatag na yung kalooban ko. Sabi ko sa sarili ko, okay na. Hindi na kami papabayaan ni Lord. Paglabas namin ng office, sinabi ko rin sa nanay ko yung nakita ko. Sabi ko, okay na. Huwag na tayo mag-worry. Alisin na natin yung worry sa mga isipan natin kasi nakita ko dun sa loob ng office yung mahal na senyor. Sabi niya hindi niya daw nakita pero natuwa rin siya dun sa kwento ko. So nakatuwa lang siya ikwento kasi maraming instances sa buhay na kinakain tayo ng worries natin. Alam mo yun, na minsan nakakalimutan natin ng Diyos. Kasi napupuno tayo ng worry, napupuno tayo ng pag-aalala. Ang Diyos naman, hindi siya mawawala. Nandyan lang si Lord. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Lagi lang natin tandaan yung mga sinabi niya. Simula din nun, actually hindi naman simula nun, pero lagi ko lang din talagang tinataas sa mahal na Senyor yung mga worries ko. Ngayon, fast forward ngayong taon, mas na rin, iba na yung, mas matindi na yung paniniwala ko na parang pag nag-worry ka parang kasalanan na rin siya talaga. Dapat hindi tayo nag-worry. Dapat nananalig lang tayo kay Lord. Maniwala lang tayo sa mga pag-ibig at pagpapala niya. Hindi tayo papabayaan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Ngayon, kung sumakto to, napapakinggan mo, tas punong-puno ka ng worry, sana mawala yung worry mo. Tulad din lang ginagawa niya sa akin. Ako yun lang din yung sinasama ko sa mga dasal ko na sana kung ano yung binibigay niya sa akin na lakas ng loob, sana mabigay din doon sa mga mas nangangailangan. Lalong-lalo na yung talagang sobrang may kailangan. Kunyari, yung mga nasunugan, nawalan ng bahay, nawalan ng mahal sa buhay, yung mga talagang lugmok na. So, alisin natin yung worries sa buhay natin. Magsimula tayong mabuhay ng panatag ang kalooban. Tapos tinataas lang natin lagi sa mahal na Senyor. Kasi walang madudulot na maganda yung mga worry. Kaya malapit din ang kalooban ko kay Padre Pio kasi sabi niya nga ni San Padre Pio, pray, hope, don't worry. So yun, sikat yun na parang motto niya o sinabi niya noon nung nabubuhay pa siya. Magdasal ka lang, umasa ka at huwag ka mag-alala kasi lahat ng nangyayari sa buhay mo may dahilan. Kahit ano pa yan, lahat ng nangyayari may dahilan.
Marahil hindi natin maintindihan sa ngayon yung kung problemado tayo, pero balang araw mas maintindihan natin bakit nangyari yun. Bakit nangyari yun? So, lahat talaga yan may dahilan at hindi tayo papabayaan ng Diyos. So, dito ko po tinatapos yung episode na to. Sana po suportahan nyo po yung mga susunod na episodes kung nais nyo po magbahagi din ng sarili nyong kwentong Nazareno. Pwede naman po mag-email lang po kayo sa akin. Babasahin ko po yung email nyo, yung storya nyo. Send nyo lamang po sa kwentongNazareno@outlook.com. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba dahil na-inspire at motivate sila. Higit sa lahat, posible kasi na yung kwento nyo baka yun yung makasalba ng buhay ng iba. Hindi natin alam pero posible yun eh. Baka sakali yung kwento mo pala yung hinihintay, marinig ng mga taong nawalan na ng pag-asa at yung mga ayaw na mabuhay. Tulungan po natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede din naman kung meron kayong kilala na tingin nyo nangangailangan sila makarinig ng mga gantong mensahe tulad nitong mga kinuwento ko sa video na to, maaari nyo pong i-share yung video sa kanila. Send nyo lang po sa kanila sa messenger. Pakita nyo masaaling makatulong sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga kaibigan natin na nalulugmok na talaga, yung nawawalan na ng pag-asa. Kasi ako po, nag-advocate po talaga ako sa mga may anxiety, may mental health issue. Tulungan po natin sila. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe para po matulungan nyo ako na mapalaganap itong mga mensahe ko. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapaalam mo. Amen. Amen.